Eto guys, masakit mang isipin pero ito ang realidad sa ating mga Pilipino na kung sino pa ang kapwa natin kababayan or kapwa Pinoy or Pinay ay sila pa ang mangloloko sa atin sa ibang bansa. What? At hindi lamang sa bansa kung nasaan tayo. Nangyayari ito kahit sa amang bansa sa buong mundo. Lalo na pagdating sa usaping pera, OFW documents at pagnenegosyo. Huwag basta-basta magtitiwala sa kapwa Pilipino. Nakakalungkot dahil madalas, kapwa mo pa Pilipino ang manloloko sa'yo. Huwag naman sana ganyan. Dahil guys, ito ang kwento ng kababayan natin na nasa malaking bansa pa. At hindi mo talaga aakalain na may gagawa sa iyong kababayan mo ng ganito. Na kung sino pa ang sinuportahan mo negosyo, sila pa ang manloloko sa iyo. Binayarang food orders sa Toronto, hindi nakuha noong holidays. Paano nga ba masisigurong legit ang mga sinusuportahang negosyo online? May report si Paula Saraza. Sa tingin ko legit kasi may mga picture siya. So nag-order ako sa kanya ng conchinillo, then nag-ask siya ng down payment ng 150. So nag-down ako sa kanya. Paano niya naatim na kapwa niya Pilipino, lulukuhin niya? Isa lang si Jenilyn Mendoza sa mga umano'y na biktima ng isang peking online food business noong holiday season sa kagustuhang mapadali sana ang paghahanda para sa kanilang Noche Buena at para na rin makatulong sa mga kababayang business owner. Nag-order si Mendoza sa Pagkaing Pinoy, isang online food business na una niyang nakita sa kilalang Filipino Facebook group sa Ontario. Yung mga tao na naghihirap na makapaghanda sa Pasko, kukunin lang niya, nanakawin niya ng ganun kadali. Parang paano niya napapakain yung pamilya niya sa nakaw? Mahigit $100 ang hinihinging deposit ng nasabing food business sa bawat order. Ayon sa ilang mga social media posts na mga umorder din sa nasabing negosyo, pagdating ng araw ng pick-up o delivery, pahirapan na itong makontak at hindi na sumipot. Tangay ang hininging deposit. Sabi niya hindi raw totoo yun, ganito, ganyan. So nakikiusap siya na baka pwedeng wag ko na raw yan, no, ituloy yung pag-refund. Sabi ko hindi na kasi kako, doubt na kako ko kasi sa sobrang dami na naglalabasan na bad comments about you. 2020 nagsimulang maglabasan ang iba't ibang mga Facebook group na layong maging plataporma para sa mga Pilipinong nagsimulang magnegosyo para magkaroon ng extra income noong pandemya. Halo na ito ngayon ng mga home-based businesses at restaurants at naging pangunahing paraan para makakuha ng mas maraming customers. Pag nag-post kami sa mga ganyan third party ng social media, I make sure that nandoon yung business card ko, nandoon yung mga location namin, nandoon yung phone number namin, and what kind of product we actually offer. Ayon kay Frederick Orial ng Golden Lechon, daan-daang lechon orders ang natanggap nila noong holiday season at karamihan mula sa mga customers na nakilala lamang din online. Pero tulad ng mga customer, nabiktima rin sila ng peking order. Nag-order sa lechon, pero sabi na pick up, di naman na pick up. Sinubukan ng Omni News kunan ng pahayagang nasabing peking food business pero hindi ito tumugon sa aming request. Wala ring natanggap na tugon ng Omni News sa admin ng Pinoy Facebook group. Pero naglabas naman ito ng ilang mga paalala, doble ingat para sa mga customers at paghimok sa mga small business owners na iparehistro ang kanilang mga negosyo. Magko-comment ka na lang na this is the last time I'm gonna post this, I'm gonna talk about this issue, mag-ingat na lang kayo. So, ganoon na lang ang gagawin niya. So, dapat gumawa siya ng action kasi pages niya yun eh. Sa mga customer na gusto mag-order sa online, the first thing I told them, check your vendor, kung talaga legit sila. By doing it, by checking their website, if they're legit. Second, check the actual, if they have a store, ask them if they have a store. If you do, check the store, go drive down there. Third, if they want to ask for deposit, don't transfer e-transfer. Go meet them in person. Kumbinyente man ang pag-order online, hindi raw maiiwasan ng ilang mga insidente ng panloloko, mapa-customer man o business owner. Kaya naman umaasa ang mga kababayan na maging aral at babala ang kanilang mga naranasan. Eto guys, yung sinasabi na hindi masama ang makisama, pero wag basta-basta magtitiwala kahit pa sa kapwa natin Pilipino. Napakasakit isipin at napakasakit sabihin, di ba? Pero guys, yan ang realidad kahit man nasa ang bansa tayo.
Dahil ako man mismo ay naging biktima na rin ng panloloko ng isang kapwa natin kababayan. At wala din kung sino ang seller or kung sino ang buyer. Basta guys, mag-iingat. Lagi magtanong-tanong, magbasa ng feedback at ng review bago makipagtransaksyon kahit pa sa kapwa Pilipino. Pinoy ako!